Isang gabi bago pumunta ang asawa ko sa Sweden para sa trabaho, pinalitan ko ang kanyang birth control pills ng folic acid tablets. Hindi niya ito mapapansin. Magkapareho ang laki ng dalawang uri ng tabletas, magkalapit ang kulay. Inabot ako ng 3 araw. Bago ko natagpuan ang pinakaangkop na kapalit. Tahimik, tulungan mo akong suriin ang maleta ko. Lumabas si Liuruyan mula sa banyo, hindi pa tuyo ang buhok, ang mga patak ng tubig ay dumudulas pababa sa kanyang collarbone. Nakaluhod ako sa harap ng maleta, at isinuksok ang mga folic acid tablets sa loob ng nakatagong bulsa ng kanyang makeup bag. Parehong lugar kung saan ang orihinal na birth control pills. Na-check na. Ang mga dokumento, pasaporte, visa, work permit, nasa harap na zipper pocket. Lumapit siya, yumuko at inikot-ikot, at matapos kumpirmahing tama, isinara ang zipper. 6 na buwan, sapat na katagalan, sumandal ako sa aparador. Walang emosyon sa boses. Wala akong magagawa, kulang ng tauhan ang project team sa Sweden. Pinapunta ako ng boss. Natural ang tono niya, kung hindi dahil 3 araw na ang nakalipas. Nakita ko mismo sa screen ng kanyang cellphone ang mensaheng lumitaw. Maaaring naniwala ako talaga. Sabi ni Eric, maganda ang taglamig sa Stockholm, hintayin ka raw. Ang pangalan ng nagpadala ng mensahe ay Project Team. Pero si Eric ay hindi miyembro ng kanyang project team. Sinenyas ko na. Eric Lindberg, vice-presidente ng Swedish branch ng kumpanya ni Liuruyan, 41 taong gulang. Ayon sa impormasyon, noong Setyembre ng nakaraang taon, dumating siya sa China para sa business trip. Sa annual party ng kumpanya, nagkaroon siya ng litrato kasama si Liuruyan. Sa litratong iyon, nakalapat ang kanyang kamay sa baywang ni Liuruyan. Natagpuan ko ito sa cloud album ng kanyang lumang telepono. Natagpuan ang litratong ito. Ang lumang telepono, inakala niyang na-reset na sa factory settings. Matulog na tayo ng maaga. Bukas flight sa 7 oras 30 minuto. Pinatuyo ni Liuruyan ang kanyang buhok. Sumuot sa kumot. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim. Narinig ko siyang umikot, nakatalikod sa akin. 3 taon na ang nakalipas, hindi ganyan si Liuruyan. 3 taon na ang nakalipas, hahawakan niya ang braso ko, at sasabihin ang mga walang kwentang bagay sa tenga ko, ididikit ang malamig niyang mga paa sa binti ko. Ngayon, kahit hawakan ko lang ang kamay niya, kusang binabawi ito. Kailan nagsimula ang pagbabago? Nakadilat ako sa dilim, inayos ang timeline. Noong Agosto ng nakaraang taon, nagsimula siyang mag-overtime ng madalas. Noong Oktubre ng nakaraang taon, pinalitan niya ang lock screen password ng telepono. Noong Disyembre noong nakaraang taon, unang siyang nagbiyahe para sa trabaho at nag-overnight. Noong Pebrero ng taong ito, siya mismo ang nagmungkahi na pumunta sa Sweden. Lahat ng punto ay magkakatugma. 2:00 ng madaling araw, narinig kong umugong ang kanyang telepono. Sumindi ang screen ng kalahating segundo. Hindi ko na tiningnan, hindi na kailangan. Nailagay ko na ang folic acid pills. Kung sa loob ng 6 na buwan niya sa Sweden ay hindi siya nakipagtalik sa sinuman, ang mga folic acid pills na ito ay ordinaryong bitamina lamang na walang masamang epekto sa katawan. Ngunit kung mabuntis siya, ang pagpapalit ng birth control pills sa folic acid ay hindi lamang hindi pipigil sa pagbubuntis, kundi magiging pinakamahusay na tulong sa paghahanda para sa pagbubuntis. Ito ang aking idinisenyong verification plan para sa sarili ko. Walang sisihan, walang away. Walang pagsubaybay, walang pagsusuri ng talaan. Maghintay lamang ng isang resulta. 5:00 ng umaga kinabukasan, tumunog ang alarm. Bumangon si Liuruyan. Tinulungan ko siyang dalhin ang kanyang bagahe sa pintuan. Nasa ibaba na ang taxi. Aalis na ako, sabi niya. Isinuot niya ang kanyang mataas na takong, hinila ang maleta, at binuksan ang pinto. Ingat sa daan, sabi ko. Natigilan siya, tila may sasabihin, ngunit tumango lamang siya. Isinara ang pinto. Nakatayo ako sa pasilyo, nakikinig sa tunog ng kanyang mga takong. Ang tunog sa sahig ng hagdanan ay lalong lumayo hanggang sa tuluyang mawala. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono. Nagpadala ako ng mensahe kay Zhaoli, magsimula na. Mabilis sumagot si Zhaoli. Naihanda ko na ang kasunduan sa diborsyo. Maaari kang pumirma anumang oras. Ang ari-arian, sasakyan, deposito, hahatiin ayon sa iyong iminungkahing plano. Sigurado ka bang hindi mo gusto ng higit pa? Hindi kailangan. Ibigay ang bahay sa kanya, ang kotse sa akin. Kalahati ng deposito. Ang iyong inilaan sa kasalang ito ay hindi lamang iyon. Ang hinahanap ko ay hindi pera. Sige, basta malinaw sa'yo. At saka, yung Swedish na pinacheck mo sa akin, ano na? Eric Lindberg. Noong nakaraang taon, siya ay nanatili sa bansa sa loob ng 3 buwan. Ipinapakita ng talaan ng pagpasok at paglabas na siya ay pumunta sa hindi bababa sa 3 lungsod kung saan nagbiyahe ang iyong asawa para sa trabaho. Gusto mong makita ang detalyadong itinerary? Pinatay ko ang screen ng telepono. Hindi na kailangang tingnan.
Sa labas ng bintana, kasi sikat pa lang ng araw. Ang taxi ni Liu Ruyan ay lumabas na sa gate ng komunidad simula ngayon. Hanggang sa ika-16 na buwan, ginamit ko ang unang araw pagkatapos umalis ni Liu Ruyan para ayusin ang utang ng kasal na ito. Hindi utang sa pera, kundi sa damdamin. Ako si Chen Mo, 32 taong gulang. Akala ng lahat na ako ay isang freelancer na kumukuha ng mga trabaho sa pagsasalin sa bahay. Ganoon ang akala ng mga magulang ni Liu Ruyan, ganoon din ang akala ng kapatid niyang si Sujay. Marahil ay ganoon din ang akala ni Liu Ruyan, dahil ang aking araw-araw ay tila nakaupo lang sa silid-aklatan na nakaharap sa computer. Minsan lumalabas para mamili at magluto, sinusundo si Liu Ruyan pag-uwi, parang isang tipikal na house husband. Ngunit ang totoong ginagawa ko sa computer ay hindi kailanman pinansin o tinanong ng sinuman. Sa ikatlong araw ng pag-alis ni Liu Ruyan, tumawag ang kanyang ina, Chen Mo. Umalis na si Nyanyan, wala ka namang ginagawa sa bahay. Sakto, si Sujay ay may problema sa pera kamakailan. Pahiramin mo muna siya ng 150,000 para sa kanyang pangangailangan. 150,000. Noong nakaraang buwan ay nagpahiram ako ng 80,000. Hanggang ngayon ay wala pang nababayad. Nanay, masikip din ang aking pera. Bakit ka nagmamadali? Ikaw ay isang tagasalin, ilang libo sa isang buwan, hindi ka naman lumalabas para gumastos. Hindi ba nasa iyo ang salary card ni Nyanyan? Kunin mo muna doon. Iyon ay sahod ni Nyanyan. Si Nyanyan ay anak ko, may karapatan akong magdesisyon para sa kanya. Tama na. Ngayong hapon pupunta si Sujay sa'yo para kunin ang pera. Ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa trabaho. 3:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Si Sujay ay nakasandal sa pinto. Ngumunguya ng bubblegum. Bayaw, handa na ba ang pera? Wala. Nagulat siya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay ko? Sabi ng nanay mo, hindi ako pumayag. Iniluwa ni Sujay ang bubblegum sa kanyang palad, pinisil-pisil at inihagis sa sahig. Bayaw. Wala kang kwenta. Ang ate ko ay nagbibigay karangalan sa iyo sa Sweden, ikaw sa bahay ay hindi man lang makatulong sa ganitong simpleng bagay. Bayaran mo muna ang 80,000 noong nakaraan. Ganon ba kaliit ang pera? Ganon. Nagbago ang kanyang mukha. Chen Mo, huwag kang magpakasipsip. Ang ate ko na nagpakasal sa iyo ay isang sakripisyo. Ang mga magulang ko ay hindi nagsalita, dapat kang magpasalamat. Binuksan ko ang notes sa aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang numero. Mula nang ikasal kami. Umutang ka sa akin ng 314,000, wala ni isang piso ang nabayaran. Ito ang tala. Bawat transaksyon ay may screenshot. Tinitigan ni Sujay ang screen na mula ang lead. Isinulat mo pa yon? Ako ay isang tagasalin, sensitibo ako sa numero. Kaliwa sa pinto, ang elevator ay nasa dulo ng hallway. Isinara ko ang pinto. Mula sa labas ay narinig ko ang isang kiputangina at saka malakas na pagsara ng pinto. Hindi ko pinansin. Bumalik ako sa silid-aklatan at binuksan ang isa pang computer. Ang computer na ito ay konektado sa isang naka-encrypt na network, kung saan nakaimbak ang lahat ng aking trabaho at mga profile ng kliyente sa nakaraang 5 taon. Silent, Cybersecurity Independent Consultant. Ang listahan ng kliyente ay may kasamang 6 na kumpanya sa Fortune 500. 12 na lokal na kumpanya na nakalista sa stock exchange, at 3 proyekto ng gobyerno na hindi maaaring isa publiko. Taunang kita. Kung nalaman ito ni Liu Ruyan, malamang iisipin niyang nagbibiro ako, ngunit hindi siya kailanman nagtanong. Alam lang niya na ako ay isang tagasalin dahil hindi ko kailanman ipinaliwanag. Sa 3 taon ng kasal, hindi siya pumasok sa aking silid-aklatan, kahit isang beses, upang tingnan kung ano ang nasa screen ng aking computer. Ano ba talaga ang nakikita? Ni minsan, binuksan ko ang file na ipinadala ni Zhao Li. Unang draft ng kasunduan sa diborsyo. Matapos basahin ang bawat linya, binago ko ang isang sugnay. Ang orihinal ay nagsasabing paghati-hati ng pantay sa mga ari-arian pagkatapos ng kasal. Pinalitan ko ito ng tatalikuran ng lalaki ang kanyang bahagi sa bahay na pag-aari pagkatapos ng kasal, pananatilihin lamang ang kanyang personal na ari-arian bago ang kasal. At ang mga ari-arian sa kanyang personal na account. Hindi alam ni Liu Ruyan kung magkano ang pera sa aking personal na account. Walang nakakaalam. Nakatanggap si Zhao Li ng binagong draft at tumawag, sigurado ka ba? Ang bahay na yon ay may kalahati mong down payment. Sigurado. Bakit? Ayoko nang makipag-away sa kanya sa anumang bagay sa panahon ng diborsyo. Nakapagdesisyon ka na ba? Paano kung ang tungkol sa folic acid ay hindi totoo? Paano kung wala siyang? Zhao Li. Kung wala siya, ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanya. Ibabalik ang gamot, magkunwaring walang nangyari. Kung mayroon siya, ihahatid ang kasunduang ito ng direkta sa kanya. Ibinaba ko ang telepono at pumunta sa balkonahe. May isang matandang babae sa hardin ng gusali na naglalakad ng aso, 3 taon na ang nakakalipas.
Sinabi rin ni Liu Ruyan na gusto niyang mag-alaga ng aso, ngunit kalaunan sinabi niyang masyadong abala sa trabaho, walang oras. Maraming bagay ang ganito, una mong sasabihin walang oras, at pagkatapos ay talagang mawawala na. 15 araw pagkatapos umalis ni Liu Ruyan, tinawagan niya ako sa video call, sa kabilang dulo ng screen. Nakaupo siya sa living room ng isang apartment na na-renovate, suot ang isang gray na hoodie. Mukha siyang medyo pagod. Kumusta ang pag-adjust dyan? Tanong ko. Okay naman, hirap lang sa time difference. Kumain ka na ba? Ako mismo nagluto. Engan. Tumahimik ng ilang segundo. Dati hindi ganito, dati ang isang video call ay kayang abutin ng 1 oras. Ngayon, 5 paungusap lang, ubos na lahat ng masasabi. Kumusta ang trabaho? Naghanap ako ng topic. Medyo busy. Kasi simula pa lang ng project, maraming gagawin. Lumingon siya sa tabi. Mabilis ang pagkilos, parang nagkumpirma ng isang bagay. May kasama ka ba dyan? Wala naman. Tumingin ako sa oras. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay napaka-standard at napakawalang laman. Napala. Nahanap ko na ang gamot sa makeup bag ko. Salamat sa pag-ayos ng bagahe ko. Tumigil ang tibok ng puso ko ng kalahating segundo. Nasuri mo ba? Hindi ko tiningnan ng mabuti, tiningnan ko lang kung naroon. Ano nang meron? Wala. Hindi niya napansin. Ang pagkakaiba ng folic acid tablets at original niyang contraceptive pills sa itsura ay nasa likod lamang ng tablet, may ibang ukit. Ang isa ay initials ng brand, ang isa ay identifier ng sangkap. Kung hindi mo aalisin ang tablet at ihahambing isa-isa, hindi mo talaga mapapansin. Itatapos ko na ang tawag. May maagang meeting pabukas. Sige, magpahinga ka ng maaga. Dumilim ang screen. Naupo ako sa sofa, nakatitig sa kisam. Sinabi niyang walang kasama, ngunit nang lumingon siya, gumalaw ang video image. Nakita ko ang 2 tasa sa coffee table. Siguro siya mismo ang gumamit ng 2 tasa, o siguro hindi. Inisave ko ang screenshot ng video call. Kinabukasan, binuksan ko ang isang information tracking program na ako mismo ang nagdisenyo. Hindi ito spyware. Hindi ako nag-install ng kahit ano sa phone ni Liu Ruyan. Ngunit ang kanyang social media account ay pampubliko, at ang posts ng kanyang kasamahan na si Fang Lin ay pampubliko rin. Si Fang Lin, matalik na kaibigan ni Liu Ruyan mula noong kolehiyo, ay nagtatrabaho din sa isang kumpanya. Sa recipient field ay may isang pangalan, Eric Lindbergh. Malabo ang katawan ng email. Ngunit ang unang ilang letra ng subject line ay mababasa, reads, Dinner Arrangement. Dinner Arrangement. Si Fang Lin ay wala sa Ridian project team. Bakit nasa computer niya ang email na ipinadala kay Eric? Maliban na lang kung si Liu Ruyan ang nag-forward nito sa kanya. Ang pag-share ng dinner arrangement sa pagitan ng matalik na magkaibigan ay kakaiba sa ordinaryong relasyon ng kasamahan. Ngunit sa konteksto ng pagtulong sa kaibigan na pumili ng restaurant para sa date, ay makatwiran. Inisave ko rin ang screenshot ng post na yon. Hindi kailangan ng maraming ebidensya. Kailangan ko lang ang huling resulta. 2 buwan pagkatapos umalis ni Liu Ruyan. Inimbitahan ako ni Zhao Li na kumain. Inihanda ko na ang draft ng divorce agreement mo. Inabot niya ang isang file folder. Kinuha ko ito at binalikan. Saka, may sasabihin ako sa'yo. Bumaba ang boses ni Zhao Li. Yung dati mong client na si Zhu Yuanhang, mula sa Huaxing Group, ay may naghanap sa akin noong nakaraang linggo. Gusto ka daw niyang kunin para sa isang upgrade project ng security system. Quotation ay 8 milyon. Tanggihan. Bakit naman? 8 milyon. Ayoko ng malalaking proyekto ngayon. Ibinaba ni Zhao Li ang chopstick, tumahimik. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Magkano ba ang halaga ng teknolohiyang hawak mo? Nakaupo ka sa maliit mong study room, kumukuha ng iba't ibang side jobs. Kumikita ng 1 milyon o higit pa sa 1 taon. Para sa'yo, parang laro lang iyon. Kung magtatayo ka ng tunay na kumpanya, sabi ko na. Ayaw ko. Dahil kay Liu Ruyan, hindi ako nagsalita. Napabuntong hininga si Zhao Li. Noong una, nagtago ka ng tahimik dahil sa kanya. Ayaw daw niyang abala ka, kaya pinaikli mo lahat ng trabaho mo sa oras na nasa trabaho siya. Sabi niya mapanganib daw ang trabaho sa seguridad, kaya hindi mo siya kinukwento tungkol sa iyong trabaho. Ginawa mong invisible ang sarili mo. Para lang isipin niyang isa kang maayos na asawa. Wala itong kinalaman sa kanya. Para lang mapaisip niya na ikaw ay isang matatag na asawa, at ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Walang kinalaman sa kanya. Graduate ka ng Tsinghua, master's degree sa cybersecurity. Isa ka sa nangungunang 10 independent consultant sa industriyang ito. Pero ang tawag sa iyo ng pamilya ng asawa mo ay tagapagsalin. Tinuro niya ako. Alam mo ba kung paano ka ipinakilala ni Sujay sa iba noong nakaraang buwan? Ang aking bayaw ay isang taong nagtatranslate ng mga dokumento sa bahay, isang palaboy na umaasa sa asawa. Kinuha ko ang beer at uminom. Tapos ka na ba?
Umalis na tayo. Tahimik. Zhao Li, 4 na buwan na lang at may resulta na. Hanggang doon wala akong babaguhin. Tumingin siya sa akin. Umiling. Ginagawa mong eksperimento ang sarili mo, alam mo ba? Hindi ako sumagot. Sa pag-uwi, nakatanggap ako ng tawag mula sa dating biyenan. Tahimik. Sinabi ni Sujay na napakasama ng ugali mo noong huli. Hindi lang ako nagpahiram ng pera sa kanya. Anong problema mo? Wala si Nian sa bahay at bigla kang nagbago ng ugali. Ma, dapat bayaran ni Sujay ang pera. Pera lagi. Bakit mo pinag-uusapan ng pera sa pamilya? Napakakuripot mo. Kaya pala sinabi ni Nian na walang kasiyahan ang mabuhay kasama ka. Hawak ko ang telepono, tumigil ako sa ilalim ng post ng ilaw. Sinabi ba yun sa'yo ni Nian? Hayaan mo na kung ano ang sasabihin ng iba. Sige, magpapahiram ka ba ng 150,000 o hindi? Hindi. Ibinaba ko ang tawag. Sinabi ni Liu Ruyan sa kanyang ina na walang kasiyahan ang mabuhay kasama ka. Kailan niya sinabi? Bakit? Wala nang pakialam. Pag-uwi, binuksan ko ang computer sa study at nagsimulang gumawa ng isang bagay. Gumawa ng dobleng backup ng lahat ng trabahong dokumento, pagkatapos ay binura ang lahat ng baka sa computer na ito. Pagkalipas ng 4 na buwan, aalis ako. Sa bahay na ito, walang maiiwan na anumang bagay na pag-aari ko. 3 buwan pagkaalis ni Liu Ruyan, ang kanyang video call mula 2 beses kada linggo. Naging 1 beses kada linggo, pagkatapos ay naging 1 beses kada 10 araw. Bawat tawag ay hindi lalampas sa 3 minuto. Busy ka ba? Kamakailan ay may sipon ako. Ingatan ang iyong katawan. CJ, ikaw. Ganun pa rin. CJ, ibinaba ko na. Hindi ko na sinuri ang background ng kanyang eksena. Hindi ko na binilang kung ilang tasa ang nasa mesa. Hindi ko na tiningnan kung lumingon siya upang kumpirmahin ang isang bagay. Dahil mas direktang impormasyon ang dumating na. Nahanap ni Zhao Li si Eric Lindbergh. Ang tirahan sa Stockholm ay isang 2 silid na apartment, nasa gitna ng lungsod. Distrito ng Othomon, 12 minutong lakad mula sa opisina ng Ruidian ng kumpanya ni Liu Ruyan. Walang ginawang illegal si Zhao Li. Lahat ng ito ay pampubliko. Impormasyon ng rehistro ng ari-arian. Pero nakahanap si Zhao Li ng isang dagdag na tala. Ang apartment ni Eric, 3 buwan na ang nakaraan, ay nagkaroon ng isang dagdag na residente. Aplikasyon para sa access card. Ang inisyal ng aplikante ay Ann. Ang inisyal ng apelyido ni Liu Ruyan. Inisave ko ang impormasyong ito. Walang anumang emosyonal na pagbabago. 3 buwan na ang nakaraan, noong pinalitan ko ang mga tableta, may galit pa ako. May sama ng loob, may 1,000 pagkakataon. Siguro ang 2 tasa. Ay talagang kanya lang. Siguro ordinaryong kasamahan lang si Eric. Siguro sobra lang ang iniisip ko. Pero pagkalipas ng 3 buwan, ang mga ito ay dinurog na ng katotohanan. Ngayon, mayroon lang akong kapayapaan. Kapayapaan tulad ng tubig. Peng Yaizhou. Si Fang Lin ay nag-post ng isang mahabang inspirational na post sa WeChat. Ang huling linya ay, minsan, ang pag-alis sa taong hindi ka mahal ay pagbibigay halaga sa sarili mo. Hindi ako sigurado kung sino ang kanyang tinutukoy. Pero sa komento, nag-like si Liu Ruyan. Nang gabing yon, dumating muli si Sujay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-doorbell. Ginamit niya ang susi na ibinigay ni Liu Ruyan sa kanya at direktang nagbukas ng pinto. Lumabas ako mula sa study, nakita ko siyang nakatayo sa sala, may hawak na bote ng baijiu. Bayaw, mali ako noong nakaraan. Inilagay niya ang bote sa coffee table. Halika, uminom tayo ng 2 baso. Bilang paghingi ng tawad. Sushan, iniabot ko ang kamay. Ang susi na ibinigay sa iyo ni Liu Ruyan. Bayaw, ito ibalik mo. Inilabas niya ang susi mula sa bulsa. Inihaji sa coffee table. Sige, sayo na. Pero sabi ko sayo, Chen mo, napakakuripot mo talaga. Kaya naman ang ate ko ay tumigil sa pagsasalita. Ano ang ate mo? Wala. Ano ba ang sinabi niya sayo? Nagkamot ng ulo si Sujay. Parang nag-aalangan kung sasabihin. Bahala na, inom na lang tayo. Ayaw mo uminom. Pwede kang umalis, Chen mo. Tinapik niya ang coffee table. Hindi ka ba pwedeng maging mas palakaibigan? Wala sa bahay ang ate ko. At least maging magalang ka sa akin. Ang pagiging magalang ay para sa bisita. Hindi ka bisita. Ako ang bayaw mo. Isang bayaw na umutang ng 31,000 at hindi nagbayad. Namula ang kanyang mukha. Maniwala ka ba sasabihin ko sa ate ko, pauwiin siya para kalkulahin natin ang utang mo? Bahala ka. Nasa likod mo ang pinto. Kinuha niya ang bote ng alak at mariing isinara ang pinto. Pinulot ko ang susi sa coffee table, inilagay sa drawer, pagkatapos kinuha ang cellphone. Nag-text kay Zhao Li, humanap ka ng bagong matutuluyan, 2 kwarto at 1 sala. Tahimik na subdivision, lilipat bago matapos ang buwan. Agad na sumagot si Zhao Li. Maaga kang lilipat, hindi ka na maghintay ng 6 na buwan. Hindi na. Sapat na ang resulta. Ano ang gagawin sa bahay? Itago ang susi sa loob.
Ang titulo ng bahay ay nasa drawer ng kwarto. Wala ka talagang kukunin. Ang gusto ko, wala sa bahay na ito. Araw ng Sabado ang paglipat. 2 maleta at isang computer lang ang dinala ko. Ang mga damit ko sa aparador, lahat ay nakabalot at dinala. Walang galaw sa mga gamit ni Liruyan. Ang paborito kong kutsilyo sa kusina ay dinala ko. Iyon ay binili ko noong kolehiyo. Sa loob ng 10 taon, sa estante ng aking silid-aklatan, may ilang teknikal na aklat na akin. Dinala ko, lahat ng iba pang bagay, kasama ang aming wedding photo. Ang titulo ng bahay na pinagsaluhan ko sa down payment, ang relo na binili sa akin ni Liruyan, lahat ay naiwan sa dati. Sa huling biyahe palabas ng pinto, ang kapitbahay sa tapat, si Tita Zhang, ay lumalabas para magtapon ng basura. Xiao Chen, lumilipat ka ba? Magpapalit ng tirahan. Ang asawa mo, nasa ibang bansa. Sasamahan mo siya. Umiti ako at hindi sumagot. Kinuha ko ang maleta at umalis. Ang bagong tirahan ay nasa tahimik na subdivision sa silangan ng lungsod. Si Zhao Li ang nag-arkila para sa akin. 2 kwarto at 1 sala. Simpleng dekorasyon, 5 palapag na walang elevator. Inayos ko ang computer. Hindi pa nabubuksan ang bagahe. Ginawa ko muna ang isang bagay, binuksan ang cellphone. Contacts, Liruyan, iBlock. WeChat, Liruyan, tanggalin bilang kaibigan. Lahat ng social media accounts ni Liruyan, i-unfollow at iBlock. Susunod, ang dating biyen ng babae. iBlock. Sujay. Fang Lin nagdalawang isip itago. Ang moments ni Fang Lin ay ang tanging paraan para makuha ko pa rin ang mga update tungkol kay Liruyan. Hindi dahil gusto kong malaman, kundi dahil kailangan kong kumpirmahin ang timeline ng isang bagay. Pagkatapos gawin ang mga ito, umupo ako sa sahig ng walang laman na sala at tumulala saglit. Pagkatapos binuksan ang computer at tinanggap ang proyekto ni Zhu Yuanhang na nagkakahalaga ng 8 milyon. Tama si Zhao Li, hindi na ako dapat maghanap ng bahay. Sa unang linggo pagkatapos lumipat sa bagong tirahan, tumanggap ako ng 3 kliyente, kabuang presyo na 12 milyon. Sa ikalawang linggo, si Zhu Yuanhang mismo ang lumipad para makipagkita sa akin. Siya ang Vice President ng Huasheng Group, 45 taong gulang. Diretsong kumilos. Ikaw ang mamamahala sa buong pagtatayo ng information security system ng grupo. Bibigyan kita ng 5% na shares. Batay sa kasalukuyang valuation, mga 300 milyon ang halaga. Tiningnan ko siya. Kailangan kong mag-isip. Pwede. Huwag magmadali. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tumingin sa ibaba. Yung proyekto na ginawa mo para sa gobyerno, may isang teknikal na detalye doon. Na gusto kong itanong, paano mo nahanap ang vulnerability na yon sa loob ng 48 oras? Ang sarili naming team ay gumastos ng 3 buwan at hindi mahanap. Kahanga-hanga. Ang ganyang kahanga-hanga, wala pang 5 tao sa buong bansa ang mayroon. Hindi ako sumagot. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang salita. Tawagan mo ako kapag napag-isipan mo na. Pwedeng pag-usapan ang shares. 5 puntos ang pinakamababa, walang takip sa itaas, umabot na sa ika-4 na buwan ang panahon. Biglang natahimik ang social media ni Fang Lin, mula 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo naging 1 beses sa 10 araw. Ang nilalaman naman ay mula sa mga selfie ng pagkain ay naging pag-share ng balita ng kumpanya. Napansin ko ang isang detalye. Binura niya ang nauna niyang inspirational post, iyong di kung minsan, ang pagbitaw sa hindi ka mahal. Ay ang pagtupad sa sarili mo. Bakit niya binura yon? May nakakita ba ng dapat hindi makita, o si Liruyan ang nagpabura? Sa parehong linggo, isang hindi kilalang numero ang nag-text sa akin, tahimik. Ako si Fang Lin, pwede ka bang tumawag? Hindi siya tumawag. Hindi rin ako sumagot. Pagkalipas ng 3 araw, nag-text siya muli. May mga bagay akong sa tingin ko dapat mong malaman kung gusto mong makinig. Inilapag ko ang cellphone. Nagpatuloy sa pagsulat ng code. Pagkalipas ng 10 minuto, kinuha ko ulit ang cellphone. Sumagot ako ng 4 na salita, alam ko na. Matagal bago sumagot si Fang Lin. Hanggang saan? Lahat. Hindi na siya nag-reply. Pero sa reaksyon niya, nakumpirma ko ang isang bagay. Alam ni Fang Lin kung ano ang nangyari kay Liruyan sa Sweden at nag-alinlangan siya kung sasabihin sa akin. Ibig sabihin, ang lalim ng sitwasyon ay maaaring mas malala pa kaysa sa inaakala ko. Nang gabi ring iyon, tumawag ako kay Zhao Li. Sa Sweden, nakumpirma na. Ang delivery address ay sa apartment na yon. Crib, folic acid pills pinalitan 4 na buwan pa lang. Kung buntis na ngayon si Liruyan, tugma ang oras. At isa pa, huminto si Zhao Li. Nag-apply si Liruyan noong nakaraang linggo sa kumpanya para pahabain ang kanyang overseas assignment mula 6 na buwan naging 1 taon. Naaprubahan na ba? Nasa process pa. Gusto niyang pahabain ang oras. Dahil ba sa project o sa ibang dahilan? Kung buntis siya, sa ika-6 na buwan halata na ang tiyan. Hindi siya makakabalik. At least hindi siya maglalakas loob na umuwi na may tiyan. Zhao Li, handa na ba ang divorce agreement?
Pwede na ipadala kahit kailan. Huwag munang ipadala, hintayin siyang umuwi. Kung mag-extend siya ng 1 taon, bababa siya. Paano mo natiyak? Dahil hindi maaprubahan ang extension application niya. Bakit? Tiningnan ko na ang progress ng project niya. Base sa public info, ang project sa Sweden. Tapos na ang unang phase. Sa second phase, wala ang pangalan niya sa team list. Ang ibig mong sabihin, ginamit niya ang project bilang dahilan para mag-apply ng extension. Ngunit walang dahilan ang kumpanya para aprubahan. Tama. Ano ang gagawin niya? Uuwi siya o magre-resign? Tumahimil ang kabilang linya ng ilang segundo. Chen Mo. Simula pa lang, naimpake mo na ito. Ikaw talaga. Zhao Li, tulungan mo ako sa isang bagay. Sa susunod na buwan, dadalo ako sa isang industry summit. Tema ay cybersecurity. Lugar ay Shanghai. Kailangan kong dumalo bilang individual, hindi sa ngalan ng anumang kumpanya. Magpapakita ka na sa publiko. Halos. Bakit ngayon? Dahil gusto kong malaman ng ilang tao na si Chen Mo ay hindi isang interpreter. Ang summit sa Shanghai ay gaganapin sa ika-5 buwan pagkatapos umalis ni Liu Ruyan. Ang dadalo ay mga top cybersecurity experts, corporate executives at government representatives mula sa buong bansa. Ang pangalan ko ay nasa 3 pwesto sa listahan ng mga speaker. Ang pamagat ng talk ay Zero Trust Architecture, Enterprise Data Security Restructuring. Ang pamagat ay akademiko. Ngunit alam ng mga nakaupo sa audience na ang makapagsalita tungkol sa paksang ito ay nangangahulugang nakilahok siya. Sa mga national level security projects. Bago mag-speech, hinanap ako ni Zhu Yuanhang sa backstage. Nakapagdesisyon ka na? 8%. Deal. Hindi siya nagdalawang isip, diretsyo ang kamay. Nakipagkamay ako sa kanya. Simula sa sandaling iyon, hindi na ako freelancer. Ako ang technical partner ng Huasheng Group. Namamahala sa buong information security system ng grupo. 8% shares. Ayon sa valuation noong panahong iyon, nagkakahalaga ng 4.8 bilyon. Pagkatapos ng talk, may humigit kumulang 10 tao na lumapit para magbigay ng business card. Isa sa kanila ang nag-udyok sa aking assistant, M.A. Chen. Matagal ko nang hinahangaan. Ako si Li Zhao, kasosyo ng Minyuan Capital. Si Li Zhao, 35 taong gulang. Ang Minyuan Capital ay nakatuon sa pamumuhunan sa larangan ng teknolohiya na mamahala ng higit sa 10 bilyon. Interesado ako sa iyong teknikal na plano. Talaga, naisip mo na bang magnegosyo? Sa ngayon, hindi pa. Kung mayroon, handa akong maging unang mamumuhunan mo. Inabot niya ang kanyang business card. Makipag-ugnayan anumang oras. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang aking telepono. Si Fang Lin ay nag-update sa kanyang moments. Isang litrato na ipinadala ni Liu Ruyan sa kanya. Si Liu Ruyan ay nakatayo sa tabi ng lawa. Nakasuot ng maluwag na coat, tinakpan ng scarf ang karamihan ng kanyang katawan, ngunit hindi nito natakpan ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Ang caption ay isang emoji ng araw. Hindi nagdagdag ng anumang teksto si Fang Lin nang i-share niya ito. Inimbak ko ang litratong ito. Oras, lugar, tao. Ebidensya, lahat ay handa na. Pinatay ko ang aking telepono. Tumayo ako ng matagal sa harap ng bintana ng hotel. Maganda ang night view ng Shanghai, maliwanag ang mga ilaw. Libu-libong mga ilaw, sa likod ng bawat ilaw ay may kwento. Ang kanyang pabalik na flight sa bansa ay nakatakda sa ika-16 na ng susunod na buwan. Sinabi ni Zhao Li, sige. Paano mo siya haharapin? Hindi ko haharapin. Anong ibig mong sabihin? Lumipat ako ng bahay, nagpalit ng numero, at binablock ang lahat ng kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan. Pagbalik niya, hindi ako mahahanap. Paano ibibigay sa kanya ang kasunduan sa diborsyo? Hahanapin kanya pagbalik niya. Hanapin ako, kapag hindi ako makontak. Ang unang gagawin niya ay tawagan ang mga kaibigan ko. Ikaw ang tanging kaibigan ko na alam niya. Napatawa si Zhao Li. Nakalkula mo na lahat ng ito. Sa oras na yon, ibigay mo na lang sa kanya ang kasunduan. Tandaan, huwag sabihin sa kanya ang aking bagong address at bagong numero. Naiintindihan. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinimulan kong harapin ang isa pang bagay. Ginawa ko ang isang kumpletong pagsusuri ng mga ari-arian sa ilalim ng aking pangalan. Ang mga bahagi ng Huasheng Group. 8% na halaga ay halos 500 milyon, tumaas ang pinakabagong halaga. Personal na ipon, perang kinita sa pagiging independent consultant sa loob ng 5 taon, binawas ang pang-araw-araw na gastos. At ang 310,000 na ipinahiram kay Sujay, natitira mga 6 na milyon, 3 bagong proyekto na pinirmahan. Ang panahon ng pagbabalik ng bayad ay 3 buwan, kabuang 12 milyon, at may isa pang bagay. Isang patenteng teknikal na hawak ko bago pa ikasal, ang patenteng ito ay akin. Isang encryption algorithm na binuo ko noong nag-aaral ako ng masters, kalaunan ay ginamit ng ilang malalaking kumpanya, ang taunang royalty fee ay mga 800,000.
Lahat ito ay ari-arian bago ikasal o kita mula sa personal na intelektual na ari-arian, legal na walang kaugnayan kay Liu Ruyan. Ang isinulat ko sa divorce agreement na pagbibitiw sa bahagi ng ari-arian, sa totoo'y ibinibigay ko ang isang. Sa bahay na halagang 3 milyon, ang bahaging sa akin ay 1.5 milyon at umalis ako nang walang sinasabi. Inakala ni Liu Ruyan na napangasawa niya ang isang translator na kumikita ng 100,000 kada taon. Hindi niya malalaman kung anong uri ng tao ang itinulak niyang palayo. O malalaman niya maaga o huli, sa araw na bumalik si Liu Ruyan, nasa opisina ako ng bagong kumpanya. May opisina na ako, binigyan ako ng Huaxing Group ng eksklusibo. Na isang palapag, itatag ang Information Security Center, isang team na 30 katao. Lahat ako mismo ang nag-interview at kumuha, ng hapong iyon 3:00 ng hapon, nag-text sa akin si Zhao Li. Siya ay bumaba ng eroplano, hindi ako sumagot. Dumating siya sa bahay, natuklasan na lumipat ka, tinawagan kanya ng mahigit 10 tawag. Lahat ay naka-off ang phone, hindi ako sumagot. Tinawagan niya ako, sagutin mo, sagutin. Gawin mo ang sinabi ko, 4 oras 35 minuto, nagpadala si Zhao Li ng isang voice-to-text. Boses ni Liu Ruyan, hindi ko marinig ang voice, pero sapat na ang text na ginawa ni Zhao Li. Attorney Zhao, saan pumunta si Chen mo? Lumipat siya ng bahay. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Hindi makontak ang kanyang telepono. Hindi rin siya ma-add sa WeChat, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Sumunod si Zhao Li sa aking kahilingan at sinagot siya, Enmea, Liu, pinagkatiwalaan ako ni Chen mo na ibigay. Isang dokumento para sa'yo. Kung maginhawa para sa'yo, maaari kang pumunta sa aking tanggapan ng abogado. Anong dokumento? Pagdating mo, malalaman mo. 5 oras 15 minuto. Nagpadala ulit si Zhao Li ng mensahe. Pumunta siya sa opisina ko at ibinigay ko ang kontrata sa kanya. Anong reaksyon niya? Umiiyak. Tinitigan ko ang 2 salitang iyon. Sa isip ko, tahimik kong inulit, umiiyak. Tapos, ano? Sinabi niya, mali ka ba? Sabi niya, hindi siya pumapayag sa diborsyo. Tinanong kanya kung bakit. Paano mo sinabi? Sinabi ko, si Chen mo ang nagpabati sa iyo ng isang salita. Aling salita? Yung sinabi mong salita, sana maging masaya kayo ni Eric. Eksaktong 6 oras. Nagpadala si Zhao Li ng huling mensahe. Umalis siya, at bago umalis, nagtanong ng isang bagay. Ano? Paano niya nalaman? Paano mo sinagot? Sinabi ko, hindi ko alam. Ibinaba ko ang telepono at pinaikot ang upuan. Tumingin sa labas ng bintana. Malapit nang lumubog ang araw. Tahimik ang opisina. Tinanong niya, paano niya nalaman? Hindi. Sino si Eric? Hindi. Wala akong relasyon kay Eric. Hindi. Ito ay isang pagkakamali. Kundi, paano niya nalaman? Ang tanong na ito mismo ang sagot. Hanggang dito na lang. Pero hindi natapos ang bagay. Sa 2 araw pagbalik ni Liu Ruyan, nasa meeting ako sa kumpanya. Inabisuhan ako ng front desk na may naghahanap sa akin. Isang babae, sabi ay Yong. Kamag-anak. Naglakad ako sa front desk at nakita si Qian Huifang na nakaupo sa waiting area. Katabi nakatayo si Sujai. Mukhang masama ang dalawa. Paano ninyo ako natagpuan dito? Biglang tumayo si Qian Huifang. Chen mo, linawin mo sa akin. Bakit ka nakikipaghiwalay kay Nyanyan? Bakit ka lumipat ng bahay nang hindi sinasabi sa akin? Sino ka ba sa tingin mo? Natahimik ang buong front desk lobby. Ang receptionist, nakadilat ang mga mata. 2 empleyadong dumadaan ay tumigil. Ito ang aking pinagtatrabahuhan. Anong meron? Magpalit tayo ng lugar para mag-usap. Hindi, dito na tayo mag-usap. Lalong lumakas ang boses ni Qian Huifang. Pinaiyak mo ang anak ko ng 3 araw, alam mo ba? Lumapit si Sujai. Bayaw, mali, Chen mo. Ang galing mo. Lumipat ng bahay, blinok, walang sabi-sabi. May iba ka ba sa labas? Tumingin ako sa kanya. Anong sinabi mo? Bakit ka nag-aalala? Ang ate ko ay nagtatrabaho ng husto sa Sweden, ikaw dito sa bansa ay gumagawa ng mga kalokohan. Anong hirap ang ginagawa niya sa Sweden? Nagulat si Sujai, nagulat din si Qian Huifang. Hindi tumaas ang tono ko, mas mahina pa kaysa dati. Anong hirap ang ginagawa niya? Hindi ba ninyo alam? Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo ang anak mo. Tiningnan ko si Qian Huifang, tinanong kung sino si Eric, tinanong kung bakit lumaki ang tiyan. Hindi makauwi. Biglang nagbago ang mukha ni Qian Huifang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Kinuha ko ang telepono sa bulsa, binuksan ang album. Pinuntahan ang post ni Fang Lin sa Moments, yung litrato ni Liu Ruyan. Maluwag na quote. Medyo umbok ang tiyan. Iyan ay litrato 4 na buwan na ang nakaraan. Ngayon mas halata na. Puntahan niyo siya at tanungin kung kanino ang bata. Nakatitig si Qian Huifang sa litrato. Ang galit sa mukha ay unti-unting napalitan ng ibang bagay, takot. Impossible ito. Anong imposible? Inagaw ni Sujai ang telepono at tiningnan. Ito ay di ba?
Ipinost ng best friend ng ate mo na si Fang Lin. Itanong mo sa kanya kung uya ba. Bumuka ang bibig ni Sujay, walang lumabas na tunog. Mas natahimik ang front desk lobby. Sa oras na yon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Zhu Yuanhang. Nakita niya ang eksena sa lobby, lumapit. President Chen, ano ito? Tumingala si Qian Hifang kay Zhu Yuanhang. At tumingin sa akin. President Chen. Napagtanto rin ni Sujay. Tumingin siya sa paligid. Ang 20 palapag na gusali ng opisina. Ang logo ng Huasheng Group. Kumikinang sa pader sa likod ng front desk. Nagtatrabaho ka dito. Hindi siya empleyado. Sumagot si Zhu Yuanhang para sa akin. Siya ang technical partner ng Huasheng Group na mamahala sa buong Information Security Center ng grupo. Sa inyong lahat, tumingin siya sa paligid, gusto ninyong ipakilala ko siya. Tungkol sa tiyak na posisyon ni Chen, nagwagayway ako ng kamay at sinabing hindi na kailangan. Dumating lang sila para magtanong ng pribadong bagay, tapos na. Nakatayo lang si Qian Hifang na nakatulala. Nakabuka pa ang bibig ni Sujay. Pwede na kayong umalis. Lumingon ako at naglakad patungo sa elevator. Lumabas at kumanan. May taxi stand sa lobby sa unang palapag. Bago sumara ang pinto ng elevator. Narinig ko si Qian Hifang na may nginig na boses na nagsabi kay Sujay ng isang bagay. Hindi siya tagasalin. Mabilis kumalat ang balita. Nang gabing iyon, nagpadala sa akin si Fang Lin ng mensahe, hindi text, sa pamamagitan ng linti. Chen mo, pinapahanap ako ni Liu Ruyan sa'yo. Sabi niya may sasabihin siya sa'yo ng personal. Hindi ako sumagot. Kinabukasan, nagpadala ulit si Fang Lin. Sabi niya maaari niyang ipaliwanag. Sumagot ako, nasa abogadong si Zhao Lei ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan lang, hindi kailangan ng personal. Matagal bago sumagot si Fang Lin. Kung hindi siya pipirma, magdemanda na lang tayo, Chen mo. Hindi mo ba talaga siya pakikinggan? Fang Lin, alam mo kung ano ang alam ko. Alam mo rin na ang sinabi ko ay pawang katotohanan. Ano pang dapat ipaliwanag? Hindi na siya sumagot. Pero alam kong hindi basta-basta ang bagay na ito. Hindi pipirma si Liu Ruyan sa kasunduan. Ibig sabihin sinusubukan pa rin niyang ayusin, o sa halip, sinusubukan niyang baguhin ang mga bagay ayon sa kanyang bersyon. Gaya ng inaasahan sa ikatlong araw. May bagong karakter na lumalabas. Ang ama ni Liu Ruyan, si Su Jiangwo. Tinawagan niya ang telepono ni Zhao Li. Inirecord ni Zhao Li ang tawag at ipinasa sa akin. Abogadong Zhao, ako ang ama ni Liu Ruyan. Ang bagay sa pagitan ni Nian at ni Xiao Chen. Gusto kitang kausapin. Yesu, malinaw ang mga tuntunin ng kasunduan sa diborsyo. Si Chen mo ay nakagawa na ng pinakamataas na konsesyon. Hindi ko sinasabi ang kasunduan. Gusto kong sabihin na maaaring may dahilan si Nian. Anong dahilan? Sabi niya sa Sweden, ginugulo siya ng dayuhang iyon. Wala siyang ginawang masama kay Xiao Chen. Sumagot si Zhao Lei ayon sa aking mga tagubilin. Yesu, tungkol sa bagay na ito. Masasabi ko lang na may sapat na ebidensya si Chen mo. Para sa mga detalye, iminumungkahi kong tanungin mo ang iyong anak na babae. Anong ebidensya? Hindi ko maaaring ibunyag iyon, abogadong Zhao. Ang kasal ng dalawang kabataan, kung maaaring ayusin, ayusin ba? Kilala ko si Xiao Chen. Mabuti siya. Yesu, 3 taon na ang nakalipas sa handaan ng kasal. Sinabi mo ang isang pangungusap, ang pagpapakasal ng aking anak na babae sa kanya ay mababang halaga. Naalala ito ni Chen mo ng malinaw. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay ibinaba. Pagkatapos kong pakinggan ang recording, nagpadala ako ng mensahe kay Zhao Li, magaling. Patuloy na hahanap ang kanyang pamilya. Alam ko, ang susunod na darating ay si Liu Ruyan mismo. Paano mo ito haharapin? Hindi ko haharapin. Hindi niya ako mahahanap. Pero alam na niya na nasa Huasheng Group ka. Inisip ko ito. Hayaan mo siyang dumating. Dumating si Liu Ruyan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa ika-4 na araw ng tanghali, nang bumaba ako para kunin ang pagkain, nakatayo siya sa lobby ng gusali. 6 na buwang hindi nagkita. Pumayat siya, naging matulis ang mukha. Medyo lumubog ang mga mata, pero maayos naman ang diwa. Nakasuot ng maluwag na bestida. Sa ibabaw, isang manipis na jacket. Panahon ng Abril, hindi malamig o mainit. Pero mahigpit niyang ikinabit ang jacket. Chen mo, tawag niya sa pangalan ko. Napakahimig ng boses, parang takot akong magulat. Paano ka nakapasok? Sinabi ko sa front desk na ako ang asawa mo. Nasas proseso tayo ng diborsyo. Hindi pa tapos ang proseso. Ako pa rin ang asawa mo. Tiningnan ko siya, tiningnan din niya ako. Noong una, kapag nakikita ko ang mga mata niya, lumalambot ang puso ko. Ngayon hindi na. Anong gusto mong sabihin? Pwede ba tayong maghanap ng lugar para umupo at mag-usap? Dito na lang mag-usap. Ang lobby ay puno ng mga taong nagdaraan. Gumalaw ang mga labi ni Liu Ruyan. Chen mo, hindi ko alam kung ano ang narinig mo. Nakita, pero hindi ganyan ang mga bagay tulad ng iniisip mo. Anong ganyan? Eric, siya ang aking superior. Wala sa pagitan namin. Nagstay ka sa apartment niya ng 4 na buwan.
Pumuti ang mukha niya saglit. Paano? Sino ang nagsabi sa'yo? Ang mga tala ng iyong access card, ang residente ng apartment sa Stockholm. Ang pagpaparehistro ay pampublikong impormasyon. Dahil masyadong malayo ang dormitoryong inilaan ng kumpanya, pinayagan niya akong pansamantalang tumira. Liu Yan, pinutol ko siya. Bumili ka ng crib sa bahay niya. Sa pagkakataong ito, nanigas ang buo niyang katawan. Hindi na gumalaw ang kanyang mga labi, at namatay ang liwanag sa kanyang mga mata. Alam ko lahat. Umurong siya ng isang hakbang, at ang kamay ay hindi sinasadyang napunta sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng maluwag na damit, ang bahagyang umbok na yon ay hindi na maitatago. Chen Mo, makinig ka sa akin. Nasa Zhaoli na ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Tapos na tayo. Nakita mo na ang mga kondisyon. Ibibigay ko sa iyo ang bahay. Sa akin ang kotse, hati tayo sa pera. Wala akong hininging dagdag na kahit piso. Ayoko ng bahay, ayoko ng pera. Gusto ko lang makinig ka sa akin hanggang matapos. Sige, magsalita ka. Huminga siya ng malalim. Huminto siya sandali. Pigilan mo ang paghinga. Si Eric at ako nagkaroon nga ng relasyon. Pero minsan lang. Noong gabing iyon, sobra akong nakainom. Hindi ko sinasadya. Minsan lang. Pagkatapos noon, umalis na ako. Ang batang iyon, ilang buwan na. 4.5 buwan. Kailan ang huling regla mo? Nagulat siya sa direktang tanong ko. Sagutin mo ako. Katapusan ng Nobyembre. Tinakalkula ko. Umalis siya papuntang Sweden noong Nobyembre. Huling regla ay katapusan ng Nobyembre. Ibig sabihin, ang pagbubuntis ay bandang kalagitnaan ng Disyembre. Mahigit 1 buwan sa Sweden, kalagitnaan ng Disyembre. 40 araw ka pa lang sa Sweden. Hindi siya nagsalita, kaya ang sinabi mong minsan lang. Ay noong ika-negatibo 40 araw mo sa Sweden, nangyari na. Chen Mo, mula pa lang sa simula, hindi ka naghintay ng 6 na buwan. Hindi totoo. Si Eric, inimbita niya ang buong departamento sa kainan. Uminom ako ng alak. Umiinom ka ng birth control pills. 1 beses lang uminom ng alak, nagbuntis ka. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo. Napalaki ang mata ni Liu Yan. Umiinom ako ng gamot. Paano nangyari? Tumingin siya sa kanyang tiyan, saka biglang tumingin sa akin. Chen Mo, yung gamot ko, ginawa mo ba ang isang bagay? Tinitigan ko siya, walang sagot. Ginawa mo ang aking gamot, tama ba? Pinalitan mo, tama ba? Nanginginig ang boses niya. Sinadya mo. Alam mo na noon pa. Inaayos mo ako mula pa sa simula. Hindi kita inaayos. Bakit mo pinalitan ang gamot ko? Dahil kung ikaw ay mabuntis, ang pag-inom ng folic acid o birth control pills. Walang pagkakaiba. Namula at namutla ang mukha ni Liu Yan. Ilang taong dumaan sa lobby ang bumagal ng lakad. Umurong siya ng 2 hakbang. Hinawakan niya ang armrest ng sofa. Baliw ka na. Hindi ako baliw. Nagplano lang ako ng isang paraan ng pagpapatunay. Nakapasa. Walang nangyari. Hindi nakapasa. Tiningnan ko ang kanyang tiyan. At nakita mo ang resulta. Pinalitan mo ang birth control pills ng folic acid. Ang folic acid ay, iyan ay para tulungan ang pagbubuntis. Sinadya mong ako ay, ano ang sinadya kong gawin sa'yo? Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Pinilit ba kita na sumama sa higaan ni Eric? Bumuka ang bibig niya. Hindi makapagsalita. Sa katabing sofa, may 2 bisitang naghihintay. Napatingin na sila. Katahimikan. Sobrang brutal mo. Umiti ako ng bahagya. Brutal. Noong nasa Sweden ka at nakikipagtalik sa ibang lalaki. Naisip mo ba ang salitang iyon? Sinabi ko na. Minsan lang. Sapat na ang minsan, Liu Yan. Ayokong ipagpatuloy ito sa lobby. Pipirmahan mo ba ang kasunduan sa diborsyo? Tinitigan niya ako. Sa wakas, tumulo ang luha. Hindi ako pipirma. Magkita na lang tayo sa hukuman. Lumingon ako at nagtungo sa elevator. Katahimikan. Sumugod siya ng 2 hakbang. Ganito ka ba kawalang awa? 3 taon tayong magkasama. Tumigil ako, hindi lumingon. 3 taon. Nakalkula mo ba, sa loob ng 3 taong iyon, ilang beses ka pumasok sa aking silid-aklatan? Tumingin ka ba sa ginagawa ko? Nagtanong ka ba kung ano talaga ang trabaho ko? Alam mo ba kung anong uri ako ng tao? Hindi siya sumagot. Akala mo ay nag-asawa ka ng isang tagasalin. Inakala ng iyong ina na mababa ang iyong pinakasalan. Tinatawag ako ng iyong kapatid na nagpapalamon. 3 taon, walang isang tao man ang tumingin sa akin. Pinindot ko ang buton ng elevator. At ako, bumukas ang pinto ng elevator. Tinitigan kita sa loob ng 3 taon. Nagsara ang pinto. Bumalik sa opisina. Uminom ako ng 1 basong tubig. Hindi nanginginig ang kamay, hindi rin nababagabag ang puso. Ngunit isang malalim na pagod. Bumukal mula sa mga buto. Tumawag si Zhaoli. Umalis na siya. Umupo sa lobby ng kalahating oras bago umalis. Umiyak. Alam ko, may kasama pa siyang isang tao, si Fang Lin. Inalalayan siya ni Fang Lin pauwi. Katahimikan. Hindi dapat ako magtanong, pero ano ang nararamdaman mo ngayon? Wala nang nararamdaman. CJ,
Magsisimula na akong maghanda ng mga materyales sa kaso. Kung hindi pumirma ang kabilang panig sa kasunduan. Kung magsampa ng kaso, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Yung mga ebidensya mo, sapat na. Mga larawan, tala ng pagpasok sa card. Screenshot ng social media post ni Fang Lin kung kailangan pa, mayroon akong mga record ng interaksyon niya at ni Eric. Sa pampublikong social media, dapat bang gawin ang pagsusuri ng pagiging magulang? Hindi kailangan. Hindi akin ang bata. Hindi kailangang patunayan ito. Isang buwan bago ako umalis ng bansa, wala akong anumang kontak sa kanya. Mabuti. Ganyan na lang. Pagkatapos ibaba ang tawag, binuksan ko ang aking work email. Si Zhu Yuanhang ay nagpadala ng isang email. Ang Strategic Security Plan ng Huaxing Group para sa susunod na quarter ay nangangailangan ng aking konsultasyon. Binuksan ko ang file at nagsimulang magtrabaho. Ang araw sa labas ng bintana ay lumipat ng 1 pulgada pakanluran. Walang kahit isang litrato ni Liu Ruyan sa lamesa ng opisina. Hindi kailanman inilagay. Kinabukasan ng umaga, muli tumawag ang front desk ng kumpanya. Boss Chen, may isang matandang lalaki na gustong makipagkita sa'yo. Sabi niya ang apelyido niya ay Su, si Su Jiangwu. Ang ama ni Liu Yuran. Nag-atubili ako ng 1 segundo. Papuntahin siya. Makalipas ang 3 minuto, lumitaw si Su Jiangwu sa pintuan ng opisina ko. Hindi tulad noong huling beses na nag-usap kami sa telepono. Sa harapang pagkikita, napansin kong tumanda na siya. Pumuputi na ang karamihan ng buhok. Medyo yumuko na rin ang likod. Umupo ka. Umupo siya sa tapat ko. Tiningnan ng opisina, mga malalaking bintana, isang pader na puno ng screen. Ang leader na sopa sa lugar ng pagtanggap, Xiao Chen, hindi. General Chen, umiti siya ng pait, tawagin na lang akong Chen mo. Masyado kang nagtago. Hindi ako nagtago, walang nagtanong. Tumahimik siya sandali. Yung bagay na yon, tinanong ko na siya. Pero pinalitan ko ng folic acid tablets. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon niya, halatang sinabi na sa kanya ni Liu Ruyan ang bagay na ito. Bakit mo ginawa yon? Dahil hindi ako sigurado. Kung mali ang akala ko sa kanya. Ang folic acid ay bitamina lang, walang pinsala sa kanya. Kung hindi ako nagkamali. Kaya nakuha mo ang sagot na gusto mo. Ang mga kamay ni Su Jiangwu ay nasa kanyang mga tuhod. Ang mga daliri ay nakakross, mahigpit na nakakuyom. Xiao Chen. Inaamin ko, sa mga nagdaang taon, hindi naging sapat ang pagtrato namin sa'yo. Ang hipag mo, hindi siya ang magsasabing madaldal siya. Si Suji, batang walang kwenta, palaging nag-abala sa'yo, at ulit-ulitin ang mga sinabi ko. Tito Su, 6 na buwan na akong nagpalit. Natahimik siya. Ginamit ko na lahat ng buffer time. Na-verify na ang dapat i-verify, na ihanda na ang dapat ihanda. Ang tanging kailangan gawin ngayon ay pumirma. Kung hindi siya pumirma, hukuman ang magpapasya. Malinaw ang kanyang pagkakamali. Dahan-dahang tumayo si Su Jiangwu. Xiao Chen, mas matapang ka kaysa sa inaakala ko. Hindi matapang kundi sobrang lamig na. Tiningnan niya ako. Medyo namumula ang kanyang mga mata pero walang sinabi. Sa pag-abot niya sa pinto, huminto siya. Tungkol sa pagpapalit mo ng gamot kung noong una mo na lang siyang tinanong Sa halip na gawin ito, magkakaiba ba ang resulta? Su, nagtanong ako. Aamin ba siya? Hindi siya sumagot. Sumara ang pinto. Pagkatapos umalis si Liu Ruyan, kinabukasan ay dumating siya, pero hindi siya pumunta sa kumpanya, tinawagan niya si Zhao Li. Nag-ayos ng pagkikita sa opisina ni Zhao Li, at sinabi ni Zhao Li sa akin ng maaga na gusto niyang mag-usap kaming tatlo. Nandito ka, sige, 2:00 ng hapon, sa law office ni Zhao Li. Nang dumating ako, nakaupo na si Liu Ruyan sa conference room, kasama niya si Fang Lin. Nakaupo sa tabi. Bakit nandito si Fang Lin? Tiningnan ko si Zhao Li. Iginiit ni Ginang Su na magdala ng isang tao. Umupo ako sa tapat, mas maganda ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan kumpara kahapon. Nagpalit siya ng dark blue na damit, nakatali ang buhok. Usap tayo. Naunang nagsalita si Liu Ruyan, pagkatapos ay tumahimik. Hindi ako pumunta ngayon para makipag-away. Gusto kong sabihin sa iyo ng maayos ang ilang bagay. Una, ang tungkol sa akin at kay Eric, kasalanan ko yon. Ano man ang dahilan, dahil sa alakman o sa kalungkutan. Ito ay kasalanan ko, wala akong hinahanap na dahilan. Hindi ako nagsalita. Pangalawa, tungkol sa bata, nakapagdesisyon na ako, susunod na buwan gagawin ko ang operasyon. Tiningnan siya ni Fang Lin, gumalaw ang kanyang mga labi, pero hindi nagsalita. Pangatlo, ang tungkol sa pagpapalit mo ng gamot. Hindi ko na itutuloy ang kaso, kahit na nilabag mo ang aking karapatan na malaman, pero aminado ako. Kung wala itong pangyayari, maaaring hindi ko kailanman haharapin ang problemang ito. Huminto siya saglit. Pang-apat, hindi ako pumapayag sa diborsyo.
Tahimik ang conference room, si Zhao Li ay may hawak na pluma pero hindi kumikilos. Dahilan? Sabi ko, dahil itong bagay na ito ay kasalanan ko lang, gumamit ka ng matinding paraan. Upang subukan ang aking katapatan, ang resulta ay hindi ako pumasa. Pero tahimik. Hindi ito nangangahulugang walang magagandang panahon ang aming kasal. Sa unang 2 taon, maganda kami. Gusto kong bumalik sa panahong iyon. Hindi na pwedeng bumalik, wala kang gustong kilalanin. Paano mo gusto? Magpanggap na hindi ko alam na buntis ka sa ibang lalaki, magpanggap na walang nangyari. Sinabi ko, asikasuhin ko ang bata. Hindi ito tungkol sa bata. Unang beses na tumaas ang boses ko. Hinawakan ni Fang Lin ang armrest ng upuan, tiningnan ako ni Zhao Li. Binaba ko ang boses. Liu Ruyan, noong ika-40 araw mo sa Sweden, nakipagtalik ka sa ibang lalaki. 40 araw, alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa bahay mula nang umalis ka hanggang sa nangyari ito? Hindi siya nagsalita. Araw-araw alas 6 ng umaga gumising ako para magluto ng almusal, kahit ako lang ang kumakain. Tuwing gabi sinusuri ko ang mga pinto at bintana, kahit ako lang ang nakatira. Mag-isa akong pumunta sa palengke para bumili ng pagkain. Mag-isa akong nagluto ng pagkain para sa 2 tao, tapos itapon ang kalahati dahil nasanay na akong magluto. Para sa 2 tao, tahimik. Alam mo ba kung bakit hindi ko sinabi sa'yo? Tiningnan niya ako. Dahil sinabi mo minsan, sabi mo wala akong pakialam kung magkano ang kinikita ko. Basta't kasama mo ako. Namutla ang kanyang mukha. Sinabi mo ito. Si Liu Ruyan sa gabi ng aming kasal, kaya't pinilit ko ang lahat ng trabaho ko sa oras ng iyong trabaho. Sa pag-uwi mo, papatayin ko ang computer at magiging asawa na lang nakasama ka. Tinakpan ni Fang Lin ang kanyang bibig. Nagawa mo yon. Nanginginig na ang boses ni Liu Ruyan at sinabing lagi kang magaling. Pero hindi mo nagawa. Sabi mo wala kang pakialam sa pera, pero tuwing nakikita ako ng nanay mo, sinasabi niya. Magkano lang kinikita ng translator? Sabi mo wala kang pakialam, pero sa harap ng mga kasamahan mo. Hindi mo binanggit ang trabaho ko. Sabi mo basta't kasama na lang kita, pero naghanap ka ng isang Swedish na kasama. Hindi ganoon iyon. Eric, ayaw kong marinig ang pangalang Eric. Muling tumahimik ang conference room. Umubo ng mahina si Zhao Li. Ginang Su, napakalinaw ng posisyon ni Ginoong Chen. Kung hindi ka pumayag sa diborsyo sa pamamagitan ng kasunduan, magsasampa si A. Chen ng demanda. Hayaan mo siyang magsampa. Biglang tumingala si Liu Ruyan. Hindi rin naman papayag ang hukuman na hiwalayan ang isang babaeng buntis. Tiningnan ni Zhao Li ang mga batas. Su, ayon sa batas. Sa panahon ng pagbubuntis ng babae, sa loob ng 1 taon pagkatapos manganak, o sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagpapalaglag, hindi maaaring maghain ng diborsyo ang lalaki. Pero may isang eksepsyon. Anong eksepsyon? Ang sitwasyon kung saan sa palagay ng hukbayan ng bayan ay talagang kailangan na tanggapin ang kahilingan ng lalaki para sa diborsyo. Halimbawa, kung ang babae ay may malaking pagkakamali, kabilang ang pakikiapid sa ibang lalaki habang kasal. Nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan, hinila ni Fang Lin ang kanyang manggas, niyan. Umuwi muna tayo at pag-usapan. Tiningnan ako ni Liu Ruyan, napakakomplikado ng kanyang mga mata. May pagtutol, takot, galit, at isang emosyon na hindi ko na maintindihan. Tahimik, wala ka talagang ibibigay na puwang. Noong gabi bago ka umalis sa ibang bansa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ang folic acid pills ang iyong pagkakataon. Tumayo siya. Umurong ang upuan. Malamig ang dugo mo. Lumingon siya at umalis, sumunod si Fang Lin. Sa may pintuan, huminto si Fang Lin at lumingon sa akin. Komplikado ang tingin na yon. Hindi ko na ito pinansin, hinintay ko na lang silang umalis. Isinara ang pinto. Yung mga sinabi mo kanina, lagi kang nagluluto para sa 2. Totoo, mahirap kang pakisamahan, alam mo ba? Alam ko. Ipapasa ko ang mga kasulatan sa Lunes. Kung mabilis, 2 buwan ang trial. CJ, tumayo ako. Lumapit sa bintana. Sa kalsada sa ibaba, dumaraan ang mga sasakyan. May taxi na huminto sa tabi. Isang babaeng naka-dark blue na bestida. Mabilis na sumama ang kotse sa trapiko. Nawala. 2 buwan bago ang trial. Maraming nangyari sa 2 buwang iyon. Una, natapos ng Huasheng Group ang bagong round of financing. Doble ang valuation. Ang 8% shares ko ay halos 10 beses na ang halaga. Inimbitahan ako ni Zuyuan sa isang kainan. 3 buwan ka pa lang sa kumpanya, pero ang security system natin mula sa average ng industriya. Diretso sa top tier. Noong 1 linggo, yung fund na yon dahil sa'yo. Sa seguridad sistema nila nagdesisyon. Hindi naman, huwag kang magpakumbaba. Seryosong bagay. Paano na ang divorce case mo? Si Zhao Li ang humahawak. Hindi na. CJ, isa pa. May industry award ceremony sa susunod na buwan. Ang committee ng taunang Technical Contribution Award, unanimous na ikaw.
Gusto mo bang pumunta? Nag-isip ako, kailan? Ika-20 ng susunod na buwan. Sa Beijing International Conference Center. Halos buong tech industry ang dadalo. Sige, pupunta ako. Pangalawa, nagpa-prenatal check-up si Liu Ruyan. Ito ay sinabi sa akin ni Fang Lin. Kusang nakipag-ugnayan si Fang Lin kay Zhao Li. Sa pamamagitan ni Zhao Li, na iparating ang mensahe. Nagpa-check up si Liu Ruyan. Malusog ang bata. Nag-aalangan siya kung itutuloy. Tinanong ako ni Zhao Li kung ano ang isasagot. Wala akong pakialam. Desisyon niya ang anak niya. Pangatlo, dumating ulit ang dating biyenan. Hindi para hanapin ako, kundi para hanapin ang kapitbahay ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang bagong tinitirhan ko. 3 araw siyang nag-abang sa baba. Hindi niya ako naabutan na lumalabas. Katahimikan. Huminto ako sa paglalakad. Sumugod siya. May dalang bag ng prutas. Hindi ako para makipag-away. Para humingi ng tawad. Tiningnan ko siya. Namumula ang mga mata, halata ang pagod sa mukha. Dati, mali ako. Marami akong nasabi na hindi dapat. Mabuti kang bata. Si Nian ay hindi marunong magpahalaga. Ate, yung 300,000 na inutang ni Sujay. Binayaran mo na ba? Umika siya. Nian, talagang alam niya ang pagkakamali niya. Hindi mo ba siya mapapatawad kahit isang beses? Hindi ako lumingon. Pang-4. At pinakamahalaga, nakatanggap si Zhao Lei ng sulat mula sa abogado ng kabilang partido. Si Liu Ruyan ay kumuha ng abogado. Malinaw ang kahilingan ng abogado. Hindi pumapayag sa diborsyo. Dahilan, hindi pa nasisira ang relasyon. Sabay, naghain ang kabilang partido ng counterclaim. Hinihingi ang moral damages mula sa asawa. Dahilan, ang asawa ay walang pahintulot na pinalitan ang gamot ng asawa, nilabag ang karapatan ng asawa sa katawan. Karapatan sa sariling pagpapasya at karapatan sa impormasyon. Ibinigay sa akin ni Zhao Lei ang liham na yon. Umiti ako. Gusto niya akong i-counterclaim. May kwenta naman. Yung pagpapalit mo ng gamot may legal risk talaga. Kung itutuloy niya, baka magka-problema ka. Anong klaseng problema? Moral damages. Hindi masyadong mataas ang halaga. Pero kung mapatunayang may kasalanan ka, maaaring makaapekto sa paghahati ng ari-arian. Iniwan ko na ang bahay. Ano pa ang gusto niya? Hindi pera ang gusto niya. Gusto niyang mapatunayang may kasalanan din ako. Para sa moralidad, hindi na siya lubos na akusado. Nag-isip ako, sige, hayaan mo siyang subukan. Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong isang bagay na gagamitin sa trial. Anong bagay? 1 linggo bago siya umalis ng bansa. Hindi ito lihim na recording. Ito ay mula sa public social media ni Eric. May account siya sa isang hindi gaanong kilalang platform. Doon siya nagpo-post ng kanyang buhay. 3 buwan na ang nakalipas, nag-post siya ng isang update. May kasamang litrato. Larawan ng likod ni Liu Ruyan sa kanyang apartment. Ang caption, kapag isinalin, ay inaasahan ang iyong pagdating. Mas maaga ng 1 linggo kaysa sa pag-alis ni Liu Ruyan ng bansa. Ibig sabihin, nagsimula na ang kanilang relasyon bago siya umalis ng bansa. Nagsimula na noon. Ang larawan mula sa taunang pagpupulong ay na-upload sa 3 buwan pagdating sa China ay na-upload sa patungong Sweden ay na-upload din ibinaba ni Zhao Lei ang telepono. Niloko niya ako mula simula hanggang katapusan. Ang tinatawag na isang inuman ay pinlano ng maaga upang siya ay kinuha ko ang aking jacket at naghanda na umalis si Zhao Lei sa ika-20 ng susunod na buwan. Makakatanggap ako ng parangal sa Beijing, seremonya ng parangal sa industriya, pakitingnan mo para sa akin. Kung ang kumpanya ni Liu Ruyan ay nakatanggap ng imbitasyon, sa tingin mo ba pupunta siya? Hindi siya pupunta, ngunit ang kanyang kasamahan ay pupunta, gusto mong makita ng kanyang kasamahan. Hindi para makita nila ako, kundi para malaman nila kung sino talaga ang tagasalin sa kanyang paningin. Ang seremonya ng parangal ay ginanap sa Beijing International Convention Center. Mahigit 600 katao ang nakaupo sa bulwagan, sumasaklaw sa mga pangunahing tauhan sa larangan ng teknolohiya sa bansa. Nagsuot ako ng isang dark gray na suit, pinamunuan ko ang mahigit 40 proyekto sa seguridad ng korporasyon at gobyerno. Nakapagligtas ng humigit kumulang 2 bilyong yuan sa pagkalugi para sa mga kliyente, pumalakpak ang mga tao sa ibaba. Umakyat ako sa entablado upang kunin ang tropeo, nagsabi ng 2 salita ng pasasalamat, at bumaba na. Ngunit sa 600 katao sa ibaba, isang tao ang nakakuha ng aking pansin, kasamahan ni Liu Ruyan. Ang kanyang pangalan ay Lin Zeng, nakaupo si Lin Zeng sa ika-5 hanay, kumakatawan sa kumpanya ni Liu Ruyan. Nang makita niya akong umakyat sa entablado, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay dumaan sa 3 yugto. Pag-aalinlangan, pagkabigla, hindi makapaniwala, halatang nakilala niya ako, 3 taon kaming kasal ni Liu Ruyan. Dinala niya ako sa taunang pagpupulong ng kumpanya 2 beses, sa bawat pagkakataon ay nakasuot ako ng maong at plaid na kamiseta. Tahimik na nakaupo sa sulok, hindi pinapansin ng lahat, si Lin Zeng ay nagbiro pa.
Xiaosu, ang asawa mo ay nasa bahay lang, nagtatraslado ng mga dokumento, tumawa si Liu Ruyan noon at sinabi. Mahilig siya sa bahay. Sa bahagi ng piging, lumapit si Lin Zeng na may hawak na baso ng alak. Ginoong Chen, kayo ba ang asawa ni Liu Ruyan? Dating asawa. Malapit na. Muntik na mahulog ang kanyang baso. Kayo ba ang teknikal na kasosyo ng Huaxing Group? Ngunit sinabi ni Liu Ruyan na kayo ay. Tagasalin, mumiti ako, nagtatraslado talaga ako, teknikal na dokumento, tradisyonal na medisina. Paminsan-minsang tumatanggap ng ilang trabaho, tinitigan ni Lin Zeng ang tropeo sa aking kamay, nakasulat dito. Taunang parangal sa teknikal na kontribusyon, ang nanalo ng nakaraang edisyon ay si Akademiko Zhang. Kilala kita, ang tingin niya sa akin ay parang muli siyang nakakakilala ng tao. Alam ba ni Liu Ruyan? Ngayon alam na niya. Tahimik si Lin Zeng ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nagsabi ng isang bagay, Ginoong Chen, kung may oras kayo, ang sistema ng seguridad ng aming kumpanya ay kailangan din ng pag-upgrade, maaari, hayaan ang inyong teknikal na pinuno na makipag-ugnayan sa Huaxing Group. Pagkaalis niya, lumapit si Zhu Yuanhang, sino yon? Ang boss ng dating asawa ko. Ano ang ekspresyon niya? Hindi mo nakita. Nakita, natuwa si Zhu Yuanhang. Para siyang tinamaan ng kidlat. Sa ikatlong araw pagkatapos ng seremonya ng parangal, tinawagan ako ni Zhao Li. Inalis ni Liu Ruyan ang kontra-demand. Ano? Nagpadala ng liham ang kanyang abogado. Binawi ang kahilingan para sa pinsalang pangkaisipan dahil sa pagpapalit mo ng gamot. Bakit? Hindi alam pero sa palagay ko. Pagbalik ni Lin Zeng, malamang may sinabi siya sa mga tao sa kumpanya. Ngayon ang pangalan mo sa industriya ay hindi na lihim kung hahabulin ka ni Liu Ruyan sa korte. Tungkol sa pagpapalit mo ng gamot para itong ilantad ang lahat ng detalye ng kanyang pangangalo niya. Dati ay inakala niya na kahit mag-inay ka ay wala lang, ngunit ngayon. Ngayon hindi na ako tagasalin, ako ay kasosyo ng Huaxing Group, kilalang tao sa larangan ng cybersecurity. Kung ito ay mahukay ng media, mas mapapahiya siya kaysa sa akin. Sa wakas ay nakalkula na niya ang kanyang kalkulasyon, binawi ang kontra-demand, ngunit hindi pa rin siya pumapayag sa diborsyo. Okay lang, kailan ang takdang petsa ng pagdinig? Ika-12 ng susunod na buwan. Magkita tayo doon, pagkatapos ng tawag, inilagay ko ang tropeo sa libro. Umulan ng mahina sa labas ng bintana, bigla kong naalala noong taon ng kasal, ganoon din ang maulan na araw. Si Liu Ruyan ay may hawak na transparent na payong, nakatayo sa harap ng Civil Affairs Bureau, Chenmo. Hindi ko iniisip kung magkano ang kinikita mo, basta kasama kita, naniwala ako noon. 3 taon akong naniwala, sa araw ng pagdinig, maganda ang panahon. Ang koridor ng korte ay maliwanag. Si Liu Ruyan ay nakaupo sa waiting area ng nagsasakdal, ang kanyang abogado ay isang abogadang babae na mahigit 40 taong gulang, apelyido Zhu, mukhang mahusay. Si Liu Ruyan ay nakasuot ng light-colored na blusa. Kitang-kita na ang kanyang tiyan, mga 6 na buwan. Ako at si Zhao Li ay nakaupo sa akusado. Hindi, ako ang nagsasakdal, si Liu Ruyan ang akusado. Ang hukom ay isang lalaking mga 50 taong gulang, seryoso ang ekspresyon. Ang panig ng nagsasakdal ay naglahad ng kahilingan. Ang nagsasakdal na si Chenmo at akusadong si Liu Ruyan ay nagparehistro ng kasal 3 taon na ang nakalipas. Sa simula ng kasal, maayos ang relasyon, ngunit sa panahon ng pagtatrabaho ng akusado sa ibang bansa, nagkaroon siya ng relasyon sa iba. At siya ay buntis. Naniniwala ang nagsasakdal na nasira na ang relasyon ng dalawa. Hinihiling sa korte na magpasya ng diborsyo. Pusang loob na isinusuko ng nagsasakdal ang kanyang bahagi sa pinagsamang ari-arian pagkatapos ng kasal. Bahagi ng bahay, tanging ang kanyang personal na ari-arian bago ang kasal ang itatago. Ang panig ng akusado. Tumayo ang abogado ni Liu Ruyan, naniniwala ang akusadong si Liu Ruyan na hindi pa lubusang nasira ang relasyon ng dalawa. At kasalukuyang buntis ang akusado, hinihiling sa korte na ibasura. Ito mismo ang isa sa mga dahilan na nagdulot ng problema sa kasal. Tumingin ang hukom sa magkabilang panig, ano ang tugon ng nagsasakdal. Kumuha si Zhao Li ng isang nakaprint na dokumento mula sa file bag, mahal na hukom. Tungkol sa pagpapalit ng gamot ng nagsasakdal, inaamin namin na umiiral ang gawain iyon, ngunit ang dahilan nito ay pagpapatunay pagkatapos matuklasan ng nagsasakdal ang mga paunang ebidensya ng pagkakaroon ng relasyon ng akusado sa labas ng kasal. Ito ang mga ebidensya. Iniharap niya ang mga dokumento, ang una. Larawang inilathala ni Eric Lindbergh sa pampublikong social platform, kuha noong 1 linggo bago umalis ang akusado sa bansa. Ang nilalaman ng larawan ay ang likuran ng akusado sa workstation ni Eric, may caption na inaasahan ang iyong pagdating. Ipinapakita na ang relasyon ng dalawa ay umiiral na bago umalis ang akusado. Kumunot ang noo ng abogado ni Liu Ruyan. Yumuko at may sinabi kay Liu Ruyan, nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan. Ang ikalawa,
Record ng paglalakbay ni Eric Lindbergh noong nakaraang taon sa China sa loob ng 3 buwan. Pumunta siya sa 3 lungsod kung saan nagbiyahe ang akusado. Ang record ng tirahan ay lubos na magkakasabay sa schedule ng biyahe ng akusado. Ang ikatlo, ang record ng access card ni Eric na ginawa ng akusado noong nasa Sweden. Record ng pagpasok sa workstation, ang inisyal ng pangalan ng aplikante ay pareho sa akusado. Ang ikaapat, ang matalik na kaibigan ng akusado na si Fang Lin, ay nag-share ng kamakailang larawan ng akusado sa social media na nagpapakita ng kitang-kitang paglaki ng tiyan. Ayon sa medikal na pagtaya, ang panahon ng pagbubuntis ay mga 1 buwan pagkatapos dumating ang akusado sa Sweden. Binalikan ng hukom ang mga dokumento, walang pagbabago ang ekspresyon. Ang panig ng akusado, ano ang opinyon sa mga ebidensyang ito? Tumingin ang abogado ni Liuruyan kay Liuruyan. Nakayuko si Liuruyan, mahigpit ang pagkakakapit ng labi. Mahal na hukom. Inaamin ng akusado ang hindi wastong relasyon kay Eric Lindbergh, ngunit naniniwala siya na ito ay isang pagkakamali dahil sa pag-inom at hindi naman sila matagal na nagsasama, ngunit nanirahan ng mahigit 4 na buwan. Dagdag ni Zhao Li, tumahimik ang abogado ni Liuruyan. Nag-isip sandali ang hukom. Panig ng akusado, mayroon pa ba kayong sasabihin? Biglang itinaas ni Liuruyan ang kanyang ulo. Tumayo siya, namumula ang mata, ngunit hindi umiyak. Tahimik siyang tumingin sa akin. Ginang Liu, sabihin niyo sa mahal na hukom. Paalala ni Zhao Li. Lumingon siya sa hukom, mahal na hukom, inaamin kong nagkamali ako. Ako ang may kasalanan sa kasal na ito, ngunit gusto kong ipaliwanag ang isang bagay. Sabihin, si Chen Mo bago ako umalis ng bansa, mula pa sa simula ay hindi na niya balak. Bigyan ako ng pagkakataong magbago. Tumingin ang hukom sa akin, nagsasakdal. Tumayo ako, mahal na hukom, tama ang sinabi ng akusado. Naghanda na ako bago siya umalis ng bansa, dahil bago pa yon. Natuklasan ko na ang sapat na isang bagay. Anong isang bagay? May lumabas na mensahe mula kay Eric sa kanyang telepono, ang taglamig sa Stockholm ay napakaganda. Hinihintay ka. Siya mismo ang nag-apply na pumunta sa Sweden, pinalitan niya ang password ng kanyang telepono. Siya ay nasa biyahe, tanging madalas sa ibang bansa. Nagtatala ang hukom. Ngunit wala akong ebidensya, kaya gumamit ako ng isang talagang hindi angkop na paraan. Upang patunayan, ipinahayag ng hukom ang pahinga, magpapatuloy pagkatapos ng 30 minuto. Sa panahon ng pahinga, lumapit ang abogado ni Liuruyan kay Zhao Li. Abogado Zhao, nais ng aking kliyente na magkasundo sa labas ng hukuman. Tiningnan ako ni Zhao Li, tumango ako. Ano ang kondisyon? Tulad ng orihinal na kasunduan, sa kanya ang bahay. Ang sasakyan kay Ginoong Chen, hati ang deposito, at may isa pa siyang kahilingan. Sabihin mo, nais niyang humingi ng paumanhin sa harapan si Ginoong Chen. Tungkol sa pagpapalit ng gamot, ipinabatid ito sa akin ni Zhao Li, tila seryoso ito. Sa kabilang panig, si Liuruyan ay nakatingin sa akin, may binulong siya sa kanyang kasama. Tiningnan ako ni Liuruyan, matagal na hindi nagsalita, sa wakas ay tumango siya. Nang hapong iyon, pinirmahan ni Liuruyan ang kasunduan sa diborsyo, at pumirma rin ako. Tinatakan ng hukuman, mula noon, wala na akong relasyon kay Liuruyan. Unang linggo pagkatapos ng diborsyo, lumipat ako sa isang bagong bahay, sa tapat ng Huasheng Group. Isang mataas na antas na komunidad, 3 kwarto 2 sala, 140 metro kwadrado. Buong bayad, walang utang, noong araw ng paglipat, tumulong si Zhao Li. Tiningnan niya ang walang laman na bahay, 2 maleta lamang at isang computer. Hindi ka bumili ng sofa. Bukas bibili, binuksan niya ang refrigerator, walang laman. Wala ka talagang alam sa pamumuhay, dati may tumulong sa akin, ngayon ako na lang. Isinara ni Zhao Li ang pinto ng refrigerator, lumingon, tahimik, sa totoo lang. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Magaan, ganun lang, parang isang shell na dala ko sa loob ng 3 taon na natanggal, hindi siya ang nagtanggal, ako mismo ang naglagay. Sa sarili ko sa shell, hindi sumagot si Zhao Li, pumunta ako sa balkonahe. Ang bahay na ito ay mas mataas ng 10 palapag kaysa sa dati, mas malayo ang tanaw. Ang skyline ng lungsod sa malayo, sa ilalim ng paglubog ng araw, parang hanay ng mga punong may magkakaibang taas. Paano niya napagdesisyonan ang huli? Wala akong pakialam, pero kailangan kong malaman. Ang wakas ng bagay na ito, sige, tatanungin ko si Fang Lin, kinabukasan sinabi sa akin ni Zhao Li ang sagot. Nagpasya si Liuruyan na itago ang bata, itago, nakipag-ugnayan na siya kay Eric. Sinabi ni Eric na handa siyang mananagot, iniisip ni Liuruyan kung pupunta sa Sweden para kay Eric. Ang trabaho niya. Nag-resign na, nagsumite siya ng resignation letter noong nakaraang linggo, ibinaba ko ang telepono. Nag-resign si Liuruyan, nagdiborsyo, nagpasya na pumunta sa Sweden para sumama kay Eric. Noong pinakasalan niya ako 3 taon na ang nakakaraan, siya ay may stable na trabaho, pamilya, lahat.
Parang nakatayo sa isang tulay, tinitingnan ang ilog sa ilalim, kung saan dumadaloy ang tubig. Ay wala nang kinalaman sa tulay, pagkatapos ng 2 buwan, ang security system ng Huasheng Group ay nakapasa sa international certification, naging unang pribadong kumpanya sa bansa na nakuha ang kwalipikasyong iyon. Ang balita ay naging headline ng industriya, ang pangalan ko ay unang lumabas sa mass media. Kahit na ito ay media ng industriya lamang, mas mabilis ang pagkalat kaysa sa inaasahan ko, Huasheng Group ni Dalawa Chenmo. Mula sa independent consultant hanggang sa benchmark ng industriya, ano ang natapos niya sa loob ng 3 taon? 3 taon ang hindi alam ng reporter. Sa nakaraang 3 taon, ang tunay kong natapos ay hindi ang benchmark ng industriya, kundi ang pagbabago mula sa isang taong nasa loob ng shell tungo sa isang taong nakatayo sa ilalim ng araw sa parehong linggo. Tinawagan ni Sujay si Zhao Li, abogado Zhao, ang 31,000. Babayaran ko, pwede bang hulugan? Ipinaalam sa akin ni Zhao Li, sige, bayaran niya. Gusto mo ba ng interes? Hindi, talaga namang, Zhao Li, hindi ko na sila galit. Kailan ka naman nagalit? Naisip ko, parang hindi na ako nagalit. Ano ka noon? Bigo, pero tapos na rin ang pagkabigo, umiling si Zhao Li. Ikaw talaga, dapat 3 taon na ang nakakaraan ay inihayag mo na ang tunay mong pagkatao. Kahit man lang ang pamilya ni Liu Ruyan, pagkatapos ng 3 buwan, nakatanggap ako ng email. Nagpadala, Liu Ruyan, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang aking work email. Ang nilalaman ng email ay isang linya lamang, Chenmo, ipinanganak na ang bata, babae. Nasa Stockholm ako, maayos ang lahat, pasensya na, matagal ko itong tiningnan. Pagkatapos ay isinara ko ang email, hindi sumagot, mabilis ang panahon. Unang taon pagkatapos ng diborsyo, nag-ipo ang Huasheng Group, ang aking 8% na shares. Matapos ang pag-alis ng embargo, ang halaga ay lumampas sa 1.5 bilyon, ngunit hindi ko ito ipinagbili. Sa Seguridad Center ng Huasheng, pinalawak ko mula 30 hanggang 150 katao na naging pinakamalaking panloob na kumpanya. Li Zhao, ang partner ng Mingyuan Capital, muling lumapit sa akin. Chenmo, iniisip mo na bang magnegosyo ngayon? Naalala mo pa ba noong 1 taon sinabi ko, kung gusto mong magnegosyo, gagawin ko ang iyong unang mamumuhunan. Ang pangakong ito ay laging may bisa. Magkano? Kahit magkano, ibibigay ko. 3 sabay. Tiningnan ko siya. Kailangan kong mag-isip. Sige, huwag magmadali. Sa 2 taon, nagbitiw ako sa Huasheng Group bilang sira position, pinanatili ang mga bahagi, pagkatapos ay nagrehistro ng isang kumpanya. Dun ang technology, nakatuon sa pagbibigay ng mababang gastos. Mataas na pagganap na solusyon sa seguridad ng impormasyon para sa mga lani. Si Li Zhao ay namuhunan ng 300 milyon. Sa ika-12 taon, lumampas ang kita sa 200 milyon. Sa 3 taon, iyon ay ang 3 taon pagkatapos ng diborsyo, natapos ng Dun'an Technology ang Series U funding. Ang pagpapahalaga ay 3 bilyon. Ang aking pagmamayari ay 42%, hindi kasama ang mga bahagi ng Huasheng Group. Sa edad na 33 mula sa isang tagasalin, naging isang tao na kumokontrol sa 2 kumpanya na may kabuang asset na lampas sa 2 bilyon. Ngunit ang mga numerong ito ay mga numero lamang para sa akin. Ang talagang nagparamdam sa akin ng pagkakaiba ay isang araw noong naglalakad ako sa convenience store sa ilalim ng opisina upang bumili ng kape. Isang kasamahan ay nakikipag-usap sa tindero. Ang taong iyon ay aming boss. Napakagaling. Ganito ako. Dala ko ang kape, lumakad ako. Noong araw na yon, bumalik ako sa opisina, nakita ko sa bookshelf ang tropeyong iyon. Annual Technical Contribution Award. Sa tabi nito ay isang larawan na kinunan noong itinatag ang aking kumpanya. Kasama si Zhao Li. Sa larawan, ako lang mag-isa ang nakatayo sa walang laman na opisina. Sa likod ay ang malalaking bintana at ang skyline ng lungsod, walang ibang tao. Ako lang, sapat na. Ika-4 na taon pagkatapos ng diborsyo. Nag-overtime ako sa opisina hanggang alas -9 ng gabi. Nang lumabas ako ng gusali, lubos ng madilim ang paligid. Ang mga ilaw sa ilalim ng gusali ng kumpanya ay may mainit na dilaw na liwanag. Isang babae ang nakatayo sa ilalim ng ilaw. Nakita ko ang isang asul na scarf, at may hawak siyang kamay ng isang bata na mahigit 3 taong gulang. Hindi ko nakita si Liu Ruyan sa loob ng 4 na taon. Marami siyang pinagdaanan, ngunit maayos pa rin ang kanyang kutis. Mas matalas ang mga anggulo ng kanyang mukha kaysa dati. Nawala ang ilang malalambot, may pumalit na matitigas. Ang bata ay may mga mata na kulay asul-abo, katangian ng may halong lahi. Tumahimik siya. Tinawag niya ang aking pangalan, ang tono ay kasing lambing ng 4 na taon na ang nakalipas. Bakit ka nandito? Bumalik na ako sa bansa. Kailan? Noong nakaraang linggo, tumingin-tingin lang ako. Ang batang babae sa tabi niya ay nahihiyang tumingin sa akin, inilagay ang mukha sa tabi ng hita ni Liu Ruyan.
Ang pangalan niya ay An-An. Sabi ni Liruyan. Hindi ako nagulat. Hindi niya inaalagaan ang bata. Nagbabayad siya ng sustento bawat buwan, ngunit hindi siya nakikipagkita. Ano ang gagawin mo sa pagbalik? Maghanap ng trabaho, alagaan ang bata, magsimulang muli. Tiningnan niya ako. Hindi ako pumunta para makipagbalikan sa'yo. Alam ko. Dumadaan lang ako, nakita ko ang karatulan ng iyong kumpanya, gusto kitang makita. Hindi ako nagsalita. Kumusta ang buhay mo? Tanong niya. Okay lang. Binabati kita, dun ang technology. Nakita ko ito sa balita. Salamat. Ilang segundo kaming tahimik. Hinila ng batang babae ang kamay ni Liruyan. Mama, sige na. Aalis na kami. Yumuko si Liruyan at inayos ang scarf ng kanyang anak. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Umiti siya, hindi mapait na ngiti. Ito ay isang ngiti ng paglaya na parabang may inilabas na pasanin. Ganoon din. Paalam, paalam. Hinawakan niya si An-An at naglakad palayo. Ang puting down jacket sa ilalim ng ilaw ay lumiit ng lumiit hanggang sa lumiko ito sa isang eskinita. Tumayo ako sandali pagkatapos ay lumiko patungo sa ilalim na garahe. Sa garahe ay may isang itim na sasakyan, hindi ito mamahaling kotse, isang ordinaryong NC lamang. Hindi ko kailanman pinapansin ang mga bagay na ito. Umupo ako sa driver's seat at itinali ang seatbelt. Pinaandar ko ang makina. Automatikong nagplay ang sasakyan ng isang lumang kanta. Hindi ko ito pinalitan. Nang lumabas ako sa underground parking, wala na si Ruyan doon. Tumingin ako sa rearview mirror. Walang laman. Pinadaan ko ang gas at sumama sa daloy ng trapiko. 5 taon na ang nakalipas. Pumasok ako sa isang kasal sa isang maulan na araw. 5 taon pagkatapos, sa isang maaliwalas na gabi ng taglamig. Lumabas ako mula sa huling pagsisisi. Mahaba pa ang daan, ngunit hindi bababa sa malinaw ang direksyon. Magpatuloy na lang. Kinabukasan ng umaga, nang dumating ako sa kumpanya, may isang tasa ng kape sa mesa. Sinabi ng receptionist na babae na may isang ginang ang nagdala nito. Anong klaseng ginang? Napakaganda. Nakasuot ng puting down jacket at may kasamang maliit na batang babae. Sabi niya, salamat sa dating pagluluto ng boss. Kinuha ko ang tasa ng kape. Amerikano, walang asukal. Uminom ako ng isang lagok. Malamig. Ibinaba ko ang tasa, binuksan ang computer, at sinimulan ang trabaho para sa araw. May lumitaw na bagong email sa screen. Mula kay Lizao. President Chen, ang letter of intent para sa financing ng Silon ay handa na. Tinatayang valuation ay 5 bilyon. Binabati kita. 5 bilyon. Tiningnan ko ang numerong iyon ng 3 segundo. Pagkatapos ay pinaliit ko ang email window at binuksan ang planong pag-upgrade ng security system. Ito ang pinakamahalagang trabaho ng linggong ito. Si Chen Mo, 36 na taong gulang, tagapagtatag ng Dun'an Technology, panghabang buhay na shareholder ng Huasheng Group. Nagwagi ng Annual Technology Contribution Award. Kinokontrol ang mga ari-arian na higit sa 3 bilyon, ngunit may isang pusa. Ito ay isang short-haired cat na may itim at puting kulay. Pinulot ko siya mula sa ibaba ng gusali. Pinangalanan ko siyang Imumo. Dahil katulad ko siya, hindi masyadong mahilig magsalita. Tuwing gabi pag uwi ko, nakaupo siya sa may pintuan, naghihintay. Hindi tumatahol, tinititigan lang ako. Lumuhod ako at hinawakan ang kanyang ulo. Babalik siya sa sopa at kukulot. Pagkatapos ay magluluto ako. Para sa isang tao lang, hindi na magluluto ng sobra. Ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana ay maliwanag. Sa bawat ilaw ay may kwento. Ang kwento ko ay natapos na. Hindi ka pa napanabik, ngunit sapat na totoo. Ang mga taong iyon, matagal ko nang nakalimutan. Tanging naaalala ko na ang boteng iyon ng folic acid ay nagkakahalaga sa akin ng 23 yuan. Ito marahil ang pinakamataas na return on investment na nagawa ko sa buhay ko.